What would my Lord want me to do? Jesus has me, which means I'm coming for you. You will respect me. I have survived a crippling cocaine addiction that lasted nearly 20 years and thrived. I did it as a fat, broken, godless drug addict. What do you think I can do now that I'm fully sober, in the best shape of my life, with Jesus running through my veins? So narito na nga ang latest video rant ni DDS propagandist Franco Mabanta. Pero parang hindi lang ito confession ng isang aminadong DDS addict, kundi confession din ng isang alleged DDS extortionist narcissist. It's been 3 weeks since myself and 4 of my friends, now turned brothers, were framed for extortion and illegally arrested. Naglabas ng panibagong video statement si Mabanta, ilang oras lang ang nakalipas at gaya ng inaasahan, hindi ito pag-amin, hindi rin ito malinaw na paliwanag, kundi isa na namang performance ng self-pity, blame-shifting at pa-victim narrative mula sa founder ng Peanut Gallery Media Network na ngayon ay mas kilala na ng mga netizen sa mas akmang bansag na peragaling sa Maleta Network. It's been a little over 2 weeks since our release. It's been hard. Majority of my friends stayed. Well, the super majority of my friends stayed. You know, the people who I considered, really close, good friends. Sa kanyang latest video, iginiit ni Mabanta na framed umano siya at ang kanyang grupo sa extortion case laban kay Representative Martin Romualdez. Nagdrama rin siya tungkol sa mga kaibigan at kasamahan na umano'y lumayo sa kanya matapos ang iskandalo. They stayed. They were loyal. They knew that if roles were reversed, that I would do the same for them in a heartbeat. But I lost a few. I lost people like James Deacon and Anu Banzano. That hurt. Inamin niyang masakit para sa kanya ang pagkawala ng suporta nina James Deacon at Edu Manzano habang ipinagmamalaki naman niyang may ilang loyal pa ring naiwan sa kanyang kampo. It hurt because they were my real friends, and I don't blame them. Pero habang todo emote si Mabanta tungkol sa mga umalis sa kanya, kapansin-pansin ang isang bagay, wala pa rin siyang maayos, diretsyo at detalyadong paliwanag sa pinakasentro ng kaso. Paano siya nauwi sa pagkakaaresto sa isang entrapment operation kaugnay ng umano'y 300 milyong pisong extortion plot laban kay Romualdez? Sa halip na sagutin ng malinaw ang mga tanong, ang ginawa ni Mabanta ay sisihin pa ang mga dating kaibigan niyang tumalikod sa kanya. They were assessing the situation based on incomplete information because I couldn't give them the full context of the story because I was legally disallowed from doing so. Aniya, mali raw ang paghusga ng mga ito dahil incomplete information lamang ang alam nila at hindi raw niya maibigay ang full context dahil legally disallowed umano siyang magsalita ng buo. At dito lalo itong nagiging katawa-tawa. And I was left in a position where I couldn't explain to them thoroughly what happened. Sino ang legally nagbabawal kay Mabanta na linisin ang sarili niya sa publiko? Anong eksaktong legal order? Anong korte? Anong kondisyon ng kaso? Wala siyang ipinakitang dokumento, wala siyang pinangalanan, wala siyang ipinaliwanag. Basta ang mensahe, maniwala na lang kayo sa akin, hindi ako makapagsalita, pero biktima ako. Sa madaling salita, gusto ni Mabanta na tanggapin ng publiko ang kanyang bersyon ng kwento nang walang ebidensya, nang walang detalye at nang hindi niya sinasagot ang mga pinakaimportanteng pangyayari sa kanyang pagkakaaresto. Dahil ang totoo, mabigat ang mga aligasyong kinakaharap niya. My kids have had to quit school. Who was diagnosed with breast cancer 3 weeks before I got arrested. Batay sa mga ulat ng mga autoridad, si Mabanta at ilang kasama niya ay inaresto sa isang entrapment operation kaugnay ng reklamong extortion. Ayon sa NBI, ang kaso ay may kinalaman sa umano'y paghingi ng daan-daang milyong piso kapalit ng hindi paglalabas ng material laban kay Romualdez. Hindi rin simpleng chismis ang hawak ng mga autoridad. Sinabi ng NBI na may ebidensya sila at itinanggi nilang politically motivated lamang ang operasyon. Pero sa halip na ipaliwanag ang mga detalyeng ito, ang umano'y koordinasyon, ang pera, ang mga tagubilin, ang mismong mga pangyayaring nagdala sa kanya sa kustodiya ng NBI. Pop off the bag there. It's very easy. Pasok mo sa driveway. Paano sir, sa... Ibigay mo lang. They're my trusted people. Sa kotse sir, or paano ba? Ha? Idadrop sa sakyan nila? Paano sir ang... Ano sir?
So yung tao ko bro, nandiyan lang. His name is Jimmy. Dalawang tao na naka-face mask. So you can just see him. Pag mo dyan, just say Jimmy, and then he'll receive the bags. Bali, Very simple. Ilan sila, sir? Dalawa, pero kaya nila yung tatlo. Dalawa. Okay po. Kasi ano to, sir? Tatlong maleta. Kaya yung bati. It's okay, kaya nila yan. Don't worry about it. Tapos anong suot, sir, na Alam damit? naman nila na tatlo yan. Ang mas pinili ni Mabanta ay ikuwento ang kanyang personal na paghihirap, ang pag-aaral ng anak, ang breast cancer diagnosis ng kanyang asawa, ang pinansyal na problema, at kung paano raw siya dinala sa tuhod ni Romualdez sa nakalipas na 3 linggo. Her cancer has since spread to her liver because she can't handle the stress from my case. And so many others, so many other people who are close to me got hurt or devastated financially, reputationally, in terms of credibility, in terms of, emotional trauma, simply because of their association with me. Walang duda, mabigat at masakit ang mga personal na trahedyang iyan. Ngunit hindi rin pwedeng gawing emotional smokescreen ang sariling paghihirap para takasan ang mga tanong tungkol sa isang kasong kinasasangkutan ng umano'y pangingikil. Mas lumutang pa ang victim complex ni Mabanta nang sabihin niya, Martin doesn't care about any of that stuff. He doesn't care about the collateral damage of innocent people. pero kahit gaano katapang ang tunog ng mga linyang iyan, hindi pa rin nito binubura ang pinakamahalagang tanong. Kung inosente ka, bakit hanggang ngayon wala ka pa ring maipakitang malinaw na paliwanag kung bakit ka naaresto sa isang extortion entrapment operation? Please relay this to Martin. Martin, bugbog na kami. Because of all the people that got hurt, because of everything that I lost, and I want a ceasefire. I was seriously considering saying, I won't post about you anymore, I won't reveal any more of your corruption or any more of your crimes, and I will destroy all the evidence. And then, the other option was to go all out and come after you. At dito lalo pang naging explosive ang video ni Mabanta. Inamin niyang nakaligtas siya sa halos 20 taong addiction sa illegal na droga. I have survived a crippling cocaine addiction that lasted nearly 20 years and thrived. At syempre, dito agad pumutok ang tanong ng mga netizen. Kung halos 2 dekada pala siyang gumagamit, paano siya nakalusot sa panahon ng madugong drug war ni Rodrigo Duterte, isang drug war na ipinagtanggol at pinalakpakan ng mismong mga DDS propagandist circles na kinabibilangan niya? Dahil sa ilalim ng Duterte drug war, libo-libong may hirap na Pilipino ang pinatay o ikinulong sa simpleng hinala pa lang ng paggamit o pagtutulak ng droga. Every single time I fell in my life, I got back up. I did it as a fat, broken, godless drug addict. What do you think I can do now that I'm fully sober, in the best shape of my life, with Jesus running through my veins? Pero kapag kaibigan, kakampi o may koneksyon sa kapangyarihan, biglang may espasyo para sa survival, recovery at second chances. You picked the wrong person to choose to silence, Martin. Kaya sa dulo, ang latest video ni Franco Mabanta ay hindi paglilinaw, hindi rin ito matapang na depensa. Isa itong masterclass sa political spin. Maraming drama, maraming paratang, maraming self-pity, pero halatang kulang na kulang sa diretsyo at mapanagutang sagot. Jesus has me, which means I'm coming for you. I promise you the full force of arguably one of this generation's best political strategists and certainly the best social media strategist for politics right now, with our industry's best political talents, aimed squarely and honestly at everything you are.